Atin pong sambitlain ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesus Kristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, makyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Shenawa. Tayo po ay muli magsiyukod at sama-sama po tayong manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sapagkat ang araw na ito ay isang araw ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat muli ay pinagkaloob mo po kami ng isa na namang araw sa aming buhay. Kami ay pawang malalakas na humaharap sa iyo sa bahay-sambahang ito. Ama, nawa po ay tunay ngang mabigyan ka namin ng papuri sa pamamagitan po ng aming pong mga awitin, sa pamamagitan ng aming panalangin, sa pamamagitan ng pagbibigay po ng aming mga atensyon na wala pong anumang makakagambala upang makinig ng mga salita mo na yun po yung aming nanamnamnin sa araw na ito. Ama, nilalapit po namin na nawa ilinisin mo po ang aming mga sarili na kagaya kami, Panginoon, ng mga puting mga tupan na sa iyo ay lalapit. Patawarin mo po kami doon sa mga nagawa naming mga kasalanan, sa mga nagawa po naming mga pagkukulang, na maaari pong alam namin ito at yung iba naman po naming nagawa ay hindi po namin nababatid na napasama po namin ng iyong kalooban. Nilalapit po namin na nawa sa paglilinis mong ito, sa paghahandog ng aming sarili, ay tunay na may ngiti sa iyong puso. Nilalapit ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na gagamitin mo po upang maging tunay na mabunga ang aming gawain ito. Nilalapit po namin ang mga awit. Nilalapit po namin, Ama, ang magsasalita sa iyong harapan. Ikaw po ang mag-guard sa kanyang mga labi. Ikaw po, Ama, yung mga salita mo ang lumabas sa kanyang mga labing ito sa panahon ito. At nawa po ang amin naman pong mga isipan, kaming mga tagapakinig, ang aming pong mga puso ay handang tumanggap, maging ito man po, Panginoon, ay pagtuktok dahil po doon sa mga pag-uugali na nais mo pong baguhin sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat patuloy na nagkakaroon po kami ng gawain dito sa isang magandang lugar, masarap pong pakiramdam. Maraming salamat po sapagkat tunay na ang iyong sambahang ito ay kakaiba. Talagang ipinrepair mo po ito para sa mga anak ng bayan ng Diyos. Ang lahat pong ito ay aking inilalapit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Papuri po para sa ating Panginoon. Magandang umaga po. Ayan, sabihin nga, matiin po natin yung mga katabi natin ng isang magandang umaga. Ayan. Sino po magsasabi sa atin na napagpala sila ng Panginoon sa nagdaan na isang linggo?
Sige nga po, sa pagkakataong ito, pwede po ba nating isigaw sa ating Panginoon kung ano yung pinagpapasalamat natin sa Kanya? Pwede po ba yon? Amen. Sige po, sa pagbanggit po tayo ng papuri sa ating Panginoon, ang ating pong pasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ang lahat pong ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ang lahat po ng biyaya ay nanggagaling po sa ating Panginoon. I'm a person of destiny. Grace and mercy follow me. And I know I'm an overcomer. I will always give the praise to the one who forever reigns. In Him I triumph every day. So I will lift my voice and sing, 'cause praise precedes the victory. I am victorious. Yes, I am. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Oh, I am. I am victorious. Yes, I am. I am victorious. Victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I'm a person of destiny. Grace and mercy. Grace and mercy follow me. And I know And I know I'm an overcomer. I will always give the praise to the one who forever reigns. In Him I triumph every day. 'Cause every battle has been won. So I've already overcome. So I will lift my voice and sing, 'cause praise precedes the victory. I am victorious. Yes, I am. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Oh, I am. I am victorious. Yes, I am. victorious. I am victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Living the best life, living the blessed life. I am victorious. Living the best life, living the blessed life. I am victorious. Living the best life, living the blessed life. I am victorious. Living the best life, living the blessed life. I am victorious. 'Cause every battle has been won. So I've already overcome. That's why I will lift my voice and sing, 'cause praise precedes the victory. I am victorious. Yes, I am. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am. Oh, I am. I am victorious. Yes, I am. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am. Oh, I am. I am victorious. Yes, I am. I am victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am. Amen. Lahat po ay nangyayari dahil po sa tulong ng ating Panginoon, dahil walang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo!
not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, 'cause I know that you can do anything. Yeah. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith, and nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, You with me. 'cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, and nothing is impossible. Amen. 'Cause we believe in you, Lord. I believe, Jesus. I believe in you. 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 Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith, and nothing is impossible. Say, I believe. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Lord. Praise God. Say, nothing is Impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible For you. You hold my world in your hand. You hold my every moment. You calm my raging sea.
trust in you, and I trust in you. I believe You're my healer. I believe You are all I need. just need, Jesus. And I believe You're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire. Oh, and heal all my disease. We trust in you. I trust in You. We trust in you, Lord. I trust in you. I believe You're my healer. I believe You are all I Oh, say I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. Jesus, You're all I say nothing is impossible for You. Nothing is impossible. Nothing is impossible for You. You hold my world in Your hand. Say nothing, Nothing is impossible for You. Nothing is impossible. Nothing is impossible for You. You hold my world in Your hand. and I believe You're my healer. I believe You are all I need. oh, yes, I believe. Oh, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, Jesus, You're all say I believe. I believe You're my healer. I believe You are all I need. Oh, say I believe it. I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. And Jesus, You're all Say nothing, nothing is impossible for You.
Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your For the last time, church, say hand. Nothing is impossible. We'll believe in you, Lord. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. You hold my world in your hand. Oh. Tunay nga po, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. Let's sing Nothing is Impossible. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. You hold my world in your hands. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. See, you hold my world in your hands, and you hold my world in your hands, And I am amazed at your love. I am amazed that you love me. so You hold my world in your hand. You hold my world in your hand. And I'm not afraid. My world is safe in your hand. Oh, in your hands. You hold my world, Take my life, Lord, will you take my heart as I surrender to your way. I confess you are my righteousness. Until you move me, and I'll be seen. And know that you are God. Say you hold my world in your hand. You hold my world in your hands. And I am amazed.
You're the reason that I live. You're the reason I believe. You have forgiven me, and by your grace I will forgive. And love that you are God. And love that you are God. You hold my world in your hands. You hold my world in your hands. And I am amazed at your love. So many. I am amazed that you love me. 'Cause you hold my world in your hands. You hold my world in your hands. And I'm not afraid. My world is safe in your hands. Oh, in your hands. Oh, in your hands. And know that you are God. And know that you are God. You hold my world in your hands. And you hold my world in your hands. And I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hands. You hold my world in your hands. And I'm not afraid. My world is safe in your hands. In your hands. Oh, in your hands. Bigay po natin ang ating pinakamalakas na papuri pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at buksan po natin ang ating mga Biblia. Ito po ay paalaala po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas. Sa talata po na Kapitulo 3, talatang 15 hanggang sa 17. Isinasaad po dito. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan
ng Panginoong Hesus. At sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ngayon po ay muli ay ibabalik po natin ang ating pong pagpupuri sa ating Diyos sa pamagitan po ng panalangin. Gayon din po ng pagbabalik po ng ating mga tinatangkilik sa ating buhay. Sinasad nga po doon sa huling talata na ating binasa, ano man po ang ating gawin, ito ay ating gawin sapagat ito ay para sa Panginoon. Hindi po ito para lang sa ating sarili, hindi po para sa ibang tao, kung ano yung kanilang sasabihin. Ang ating pong laging isa sa isip, ang ating pong tagapagmasid, ang ating pong nabibigyan ng lugod ay ang ating Panginoong Diyos. Ngayon nga po, habang tayo ay nagkakaloob, ay pagkakalooban pa naman po tayo ng awitin ng ating mga mang-aawit. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see that you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you, and oh, how could I not be Lord, dear with you, so have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see that you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you, and oh, how could I not be moved, Lord, dear with you, so have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire
is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Muli po tayo ay manalangin. Tayo po ay inaanyayahan pong tumindig para po mabuhay po yung ating mga dugo. Tayo po ay manalangin. Balik po natin ang pasalamat sa Diyos dahil po sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat, Ama, sapagkat ikaw po ang nagturo sa amin upang kami po ay magkaloob. Salamat sapagkat ang mga salita mo ay sapat para po sa mga paalaala sa amin, gayon din po ng pagbibigay sigla sa bawat isa na amin pong nababatid na sa mga salita mong ito na Ama, ang magkaloob ay tunay na napakasarap po ng pakiramdam, lalong-lalo na po kung ito ay talaga pong ninanais namin na makapagbigay. Kami po ay nalulugod na ipagkaloob sa iyo anuman po yung aming tinatangkilik. At nawa po sa pamamagitan nito, ito po ay makatulong po para po sa ipagpapatuloy ng iyo po, Panginoong, mga gawain sa iyong banal na iglesia. Ama, nawa po ay pagpapala po ang ipagkaloob mo po sa aming mga kapatid na naririto ngayon. Nawa ay lagi po naming mapatunayan sa aming pamumuhay na sa pamamagitan din po ng pagkakaloob na ito ay ibayo rin naman pong pagpapala tulad ng iyo pong pangako doon sa Malakyas na anuman po ang aming ipagkaloob, ikaw rin naman po ang handang magbigay ng suporta sa lahat ng aming pangangailangan. Anuman pong aspeto ito sa aming pamumuhay. Ngayon nga, Ama, nilalapit po namin na nawa, ihanda mo po ang aming mga puso't isipan para po naman sa pagbibigay sa aming Panginoon ng pagkain ng aming kaluluwa sa pamagitan ng aming pastor. Ang lahat pong ito ay aking nilalapit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, wag po muna tayong umupo. Tingnan nyo nga po yung mga katabi natin. Ayan, sige, pagod na siguro. Sige, tingnan nga po natin yung ating katabi sa kanan. Yan, sabihin mo, kapatid, ang ganda mo. Sige nga po, pag lalaki naman, kapatid, ang gwapo mo ngayon. Doon naman po sa kaliwa, sabihin nyo, kapatid, ang ganda mo ngayon. Kaya lang, mas maganda ako sa'yo. Dapat lagi daw po, umattend po kasi ako ng seminar, ang sabi, dapat lagi nating iisipin sa ating sarili na tayo ang pinakamagandang tao sa buong mundo. Dahil tayo ay talaga pong pinag-isipan pa ng ating Diyos para ibigay sa atin yung ating mga anyong yan. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Yan. Ngayon naman po ay pagkakalooban po tayo ng mensahe ng buhay sa pamamagitan po ng ating minamahal na pastor, Pastor Romeo Cruz. Sa pangalan po ng Panginoon, sa magandang umaga po sa inyong lahat.
Sabi nga ho ng ating kapatid na Vicky kanina, ay magaganda, mga gwapo, yun ang ating kapatid sa pananampalataya. Kasama po natin ngayon. At tunay nga po na sabi nga ho, ang tayo po ay sabi nga, fearfully and wonderfully made ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, isa pong sabi nga po, yung malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Muli nga ho natin tignan, siguraduhin nga ho natin kung sinabi ng ating kapatid na Bika ay totoo. Na totoo po yan. No? Sabi nga po, ang tanong po ay, malinaw po ba yung ating mga mata? Diba? Malinaw po ba natin nakikita yung ating mga katabi at nasabi natin, ang ganda mo, ang gwapo mo. Alam po mga kapatid, sa buhay po natin, sabi nga po, kailangan meron tayong vision. Nakikita ho natin. Sabi nga ho dito, 2020 vision, ang ibig sabihin, malinaw na malinaw po yung ating paningin. Hindi ho natin kailangan pang magsalamin. Oh? Ayan po. Marahil kilala ng ilan po sa atin si Helen Keller. Po. Si Helen Keller po ay isang educator. Isa din ho siyang writer. Nawalan ho siya ng paningin. Sabi ayon po doon, kung di po ako nagkakamali, ay 18 months lamang po siya. Ibig sabihin, 1 taon at kalahati lamang nung siya'y dapuan ng isang matinding lagnat. Po. At yun nga ho yung naging dahilan para mawala po yung kanyang paningin. At dahil po sa tulong ng Panginoon at pagsusumika po ni Helen Keller, sabi nga ho, naging tanyag po siyang isang manunulat. Isang tanyag na educator sa kabila po ng siya ay wala pong paningin. At minsan po meron pong nagtanong po sa kanya. Sabi niya, Miss Keller, ano po sa palagay ninyo ang pinaka-worst na mangyayari sa isang tao sa kabila, sabi nga sa kabila ng siya, sabi nga yung pong, instead, sabi nga po, in behalf, nung siya ay isang bulag pa. Sabi nga po niya, naging tugon po niya, ano po yung slide. Ang naging tugon po niya, worse than being born blind is having a sight but no vision in life. No? Tayo po kaya meron tayong vision sa ating mga buhay? Meron po kaya tayong minimithi? Meron po kaya tayong mga dreams? Meron po kaya tayong mga pangitain sa ating buhay? Alam po mga kapatid, ang mga Israelitas po, meron silang isang vision. Ang vision po nila ay yung pong pangako ng ating pong Panginoon sa kanila pong lipi. Ang sabi po dun sa Levitico 25:38, ako si Yahweh ang iyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang ibigay sa inyo ang Kanaan at maging Diyos ninyo ako. Yun ho yung vision po nila. Habang sila po ay naglalakbay, ang vision po nila, nakatingin po sila doon sa lupain ng Kanaan na ibibigay po sa kanila ng Panginoon. At yun po yung minimithi po nila sa kanila pong buhay. Makatungtong sila sa lupain ng pangako, sa lupang pangako. At kanila nga pong, sabi nga po patuloy na mapapurihan at maging Diyos ang atin pong Panginoon. Alam po, ang bayan ng Diyos, mayroon din po tayong pangitain. Mayroon din po tayong vision bilang isang kalipunan ng mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Ito po yung vision ng Iglesia ang Bayan ng Diyos. Na tayo po ay nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Siguro po sa buhay po natin, may ilan po sa atin na hindi pa po nararating. Nakikita, sabi nga ho, nagiging totoo sa atin ng buhay. Ito pong vision na ito. Hindi pa po natin na ibibigay sa Panginoon yung pong pinakamataas na uri ng paglilingkod. Yung pong pinakamataas na uri ng pagpapasalamat at papuri.
Hindi pa rin po tayo nagagamit ng Panginoon o palagi ang nagagamit ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Na ang pinakalayunin po natin ay maluwalhati po ang atin pong buhay na Panginoon. Yan po mga kapatid, bilang kasapi, sabi nga po, bilang kapatid, dito po sa iglesia ang bayan ng Diyos, ito po yung ating pangitain. Na makita nga po natin na ang bawat isa po sa atin, nagbibigay puri sa Panginoon. Ibinibigay po natin yung pinakamataas na uri ng papuri. At tayo po sa araw-araw na ating buhay ay nagiging instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Kanya pong mabuting balita. Marahil kilala po natin si Caleb. Si Caleb po ay isa sa 12 tiktik. Isa ho siya doon sa 12 tiktik. Kaya na lang po yung next slide. Ayaw pong gumana. Isa ho siya doon sa 12 tiktik na isinugo po ni Moises upang, sabi nga po, tignan yung pong kalagayan ng Kanaan. At yung atin nga pong titignan, sabi nga po, itong si Caleb, sabi nga po dito, a man favored by God, ay isa talaga nga pong sinunod po niya yung kagustuhan ng ating pong Panginoon. Sinunod po niya yung utos po sa kanila na talagang tiktikan yung lupain po ng Kanaan. Kaya nga po, ang nangyari, sabi nga po, 12 po silang sinugo po doon. Kasama po si Osias na naging pangalan nga po yung Josue. 10 po ng kanilang mga kasamahan. Ang sabi nga po natakot. Nagkaroon ng alinlangan. Na sabi nga po, pinag-alinlanganan po nila yung magagawa ng Diyos sa kanila pong buhay. Kundi bagkus nabanggit pa rin po nila, galit sa atin ng Panginoon. Bakit tayo pinadala sa lugaring ito? Na alam naman natin na napakadelikado. Nais yata ng Panginoon na tayo ay mapatay. No? Yun yung conversation po yun, sabi nga po, narinig po yun ng Panginoon. Sabi nga po dun sa Deuteronomio, pangkat na 1, talata pong 34 hanggang 36, narinig ni Yahweh ang usapan ninyo. Ito ho, narinig ni Yahweh ang usapan po ng mga nung 10 tiktik. At siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya, isa man sa inyo hindi makararating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga magulang. Maliban kay Caleb na anak ni Jepone. Siya lamang ang makapapasok doon, ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging lahi ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nandoroon po yung promise ng Panginoon kay Caleb. Nandoroon po, sabi nga po, yun yung pangako ibinigay ng Panginoon kay Caleb na ibibigay ko sa iyo ang bawat, sabi nga po, ang bawat lupang maapakan ng iyong mga paa. Alam po mga kapatid, yung pong pangako pong yun ang pinanghawakan po ni Caleb. Pinanghawakan po niya yun at minimiti-miti po niya sa kanya pong buhay. Na matapakan po niya ang lupain po ng Kanaan. At yun nga po, sabi nga ho, nagkaroon po siya ng vision. Balang araw, itong pangako ng Panginoon dito sa akin ay akin pong makakamit. Dahil pinanghahawakan ko at sinusunod ang utos ng atin pong Panginoon. Kung nais po natin magkaroon ng katuparan, ang anuman hong ating minimiti, maging ito po ay sa atin hong pamilya, maging ito po ay sa atin hong karir, maging ito po ay sa atin hong paglilingkod at pananampalataya sa atin pong Panginoon. Ang payo po sa bawat isa po sa atin, let us see it. I-visualize po natin yung gusto po nating mangyari. Tingnan po natin sa ating pangitain yung nais po natin maganap sa atin ng buhay. Sabi nga po, ito ho yung opportunity ng atin ng pananampalataya. Naalala ko po nung minsang dumalo po ako ng isang seminar. Binigyan po kami ng tigi-tigisang bond paper. At ang sabi po ng facilitator, i-drawing nyo dyan yung gusto ninyong makuha o mangyari sa inyong buhay. 1980s po yun. Tanda-tanda ko po, ganito ho yung aking drawing. Nag-drawing ho ako ng isang bahay. At
isa hong jeep na nandoroon sa gilid. Dahil noong panahon yung gusto kong magkaroon ng bahay. At magkaroon din po ng isang sasakyan. Sabi nga, para conveniente. Dinrawing ko po yun. Nasa sa isip ko po yun. Na-visualize ko po yan yung gusto kong makamit sa akin ng buhay. At purihin po ng Panginoon sapagkat ipinagkaloob po niya. Yun hong aking minimiting pong yan. At salamat po sa aking biyanan dahil binigyan niyo kami ng lupa na pagtatayuan ng aming bahay. Po, nandun biniswalize po natin yan. Ipinaakita po natin yan sa atin ng isip at yan po ay nagkatotoo sa tulong at awa po ng atin ng Panginoon. At hindi lamang po yan mga kapatid, mayroon pa pong bonus. Binigyan po niya ng Panginoon ng dalawang lalaking anak na miski wala akong salamin, sasabihin ko, gwapo sila dahil anak ko po sila. No? At higit po sa lahat, isa hong mapagmahal, mabait, at maganda hong asawa. Ito nyo, may bonus pa. Ha? Kapag nandoroon ang ating paningin sa atin ng Panginoon, kung nakikita nga po natin yung gusto mong mangyari sa atin ng buhay, ang sabi nga let us see it. At sa tulong po ng Panginoon, magaganap po yan. At yan nga po yung nangyari kay Caleb. Ang sabi po niya, doon sa Joshua 14:9, kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises, na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing masayaran ng aking mga paa. Yun ho yung binivisualize ho ni Caleb. Po. Yun ho yung tinitignan ho niya. He is looking forward na marating po yung lugar ng Kanaan. At ang sabi nga ho, napakalaki po ng Kanaan. Sabi nga ho, hindi naman ho siya makasarili. Kung hindi alam niyo po ba, mayroon lamang po siyang isang lugar na ang sabi nga po niya, tinignan niya na mapa sa kanyang lahi. At yan nga ho'y walang iba kung hindi ang lupain ng Hebron. Yan po, makikita ho natin dito sa mapa kung alin ho yung binisualize ho ni Caleb na mapa sa kanya hong lipi. Yan po, ano? Sa laki po nung Kanaan, sabi nga ho, meron nung isang maliit na lugar po doon. At iyon nga po yung Hebron. Sabi nga po sa banal na kasulatan, magpahanggang sa kasalukuyan, yung pong lipi po ni Caleb ay naninirahan pa rin po sa lugarin pong yan. At yan nga po ay naganap kay Caleb dahil nga ho nagkaroon po siya ng vision. Nakita po niya, sinaisip po niya yung gusto niya pong mangyari. At sa tulong nga po ng Panginoon, na nakuha po niya yung kanya pong minimiti. At tayo po, bilang mga miyembro ng Iglesia ang Bayan ng Diyos, muli po natin tignan ito ang atin hong pangitain. Na tayo po'y nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod. Na tayo po'y nakatalaga sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nabivisualize po kaya po natin na tayo po ay darating sa ganito pong kalagayan. Nabivisualize na po kaya natin sa bawat isa po sa atin na tayo po ay kasama ng ating pong Panginoon na nangangaral. Na-visualize na po kaya natin sa ating pong mga buhay na darating po ang sa punto ng ating buhay na tayo po ginagamit ng Panginoon. Na tayo po sa ating buhay nito. Sabi nga ho, prioridad po natin ang ating pong Diyos. Lagi po nating minimiti, excited po tayo na makaniig ang ating Panginoon sa bawat pananambahang ating pong ginagawa. Mga kapatid, sana po nakikita po natin ito. Nakikita po natin ang ating pong sarili na bago pa lamang magsimula ang pananambahan, nandirito na po tayo sa loob ng bahay-sambahan pong ito. Dahil yun po yung gusto ng Panginoon. Maibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng papuri na tayo po ay magamit po niya sa pagpapalaganap ng Kanyang mabuting balita. Sana nga po mga kapatid, nandoroon nakikita po natin, meron tayong adhikain, meron po tayong pangitain, meron po tayong naisin na lagi nating unahin ng Panginoon upang maibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng atin hong papurit pagsamba. Let us see our vision. Kung kilala po natin si Samira Reddy. Si Samira Reddy po, isa ho siyang
actress. Isa ho siyang, sabi niya, model. Doon po sa Bollywood, lugar po ito ng India. Po. Alam niyo po, itong si Samira Reddy, meron ho siyang gustong mangyari sa kanyang buhay o meron ho siyang gustong makamit sa kanyang buhay. Ang gusto po niya, siya po ay magkaroon ng isang puting BMW car. Po. Yun ho yung kanyang naisin. Talagang tuwing makakakita ho siya ng BMW yung puti, talaga bang sabi nga ho, gustong-gusto niya po na magkaroon ng ganoong sasakyan. Alam niyo po ang ginagawa po nito ni Samira Reddy? Araw-araw sinasabi niya, gusto kong magkaroon ng isang puting BMW. Gusto kong magkaroon ng isang puting BMW. At yun sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, sinasabi po niya yun. Na balang araw gusto kong magkaroon ng isang BMW. Balang araw gusto kong makasakay sa isang BMW na aking pag-aari. At maging yung kanya pong mga mahal sa buhay, alam po ito, na talagang gustong-gusto ni Samira Reddy ang isang white BMW car. Alam niyo po, sa kasasabi po ni Samira Reddy, halos araw-araw ng kanyang buhay, yung kanya pong gusto, minsan sa kanya hong birthday, bigla na lamang pong may pumaradang white BMW sa kanilang bahay. At ito nga po'y ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga magulang. Tuwan-tuwa po si Samira Reddy. Dahil yung kanyang mithiin na magkaroon ng isang puting BMW car, sabi nga ho'y nagkaroon ng katuparan. Dahil narinig po ito ng kanyang mahal na magulang. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay din po natin, ganun din po ang kinakailangan po nating gawin sa atin mga vision. Gawin sa atin mga adhikain. Ang sabi nga po, sa Matthew 7, chapter 7, verses 7 to 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pintu'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Nasambit na po ba natin sa atin pong Panginoon yung atin hong naisin? Lumabas na po ba sa atin hong bibig? Ang gusto nating mangyari sa atin hong buhay. Nabanggit na po ba natin sa ating mga mahal sa buhay, tigit sa lahat sa atin pong Panginoon Diyos? Yung pong atin hong mga pangangailangan, yung pong atin hong nais na mangyari sa atin hong buhay. Dahil ang atin pong Panginoong Diyos, sabi nga ho'y lagi hong nakatunghay. Lagi hong naririnig. Yung pong atin hong mga hibik, yung pong ating mga hinaing, at handa po siyang tumugon sa atin hong mga dalangin. At yung po mga kapatid, ang ginawa po ni Caleb. Ang sabi nga po, hindi lamang po nakita ni Caleb yung kanyang adhikain. Hindi lamang po nakita ni Caleb yung kanyang naisin. Kundi higit sa lahat, ang sabi nga po, sinabi po niya ito, lumabas po ito sa kanya pong bibig. Ang sabi nga po dun sa Josue 14:12, ang sabi po niya kay Josue, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. At ano po ang nangyari po dun sa chapter 14, verse 13? Binasbasan nga ni Josue si Caleb at ibinigay sa kanya ang Hebron. Mga kapatid, nakita nga po natin kung papaanong sa pamamagitan po ng atin hong naisin, na ito po ay lumalabas po sa atin hong bibig. At higit po sa lahat, hinihingi po natin ang tulong ng ating pong buhay na Panginoong Diyos. Yung pong atin hong mga adhikain, yung pong atin hong mga naisin, ang lahat pong iyan ay magkakaroon ng katuparan. Balikan po natin muli ang atin hong pangitain. Ang iglesia, ang bayan ng Diyos, ay nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kailan po natin na ipagdasal o ay naipanalangin at nahiling sa Panginoon yung pong atin hong buhay bilang isang lingkod po niya, ay maibigay po natin sa Kanya ng lubusan ng atin hong pagpupuri at pagpapasalamat. Kailan natin nahiling sa atin pong Panginoon at nasambit sa Kanya yung pong ating naisin, na tayo po'y maging isang tapat po niyang lingkod. Na tayo po sa atin hong kalagayan po ngayon bilang
manggagawa at lingkod ng ating pong Panginoon, ay nagagamit po niya sa kanyang banal na ubasan. Sana nga po mga kapatid, hindi lamang po natin nakikita yung ating vision. Kung hindi sinasambitla rin po natin ito, sinasabi rin natin ito sa ating pong mapagmahal na Diyos. Yung po yung nais natin, na tayo po yung makapaglingkod po sa Kanya, makapagbigay puri po sa Kanya, at maibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng pagpupuri. At tayo rin po yung maging kamanggagawa niya sa pagpapalagana po ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Sa buhay po natin, nandiriyan po yung ating pangitain. Nakikita natin yan, sinasambitla po natin yan. At ang nararapat pa rin po natin gawin, sabi nga po, kumilos po tayo, gumawa po tayo para po makuha po natin sa tulong po ng Diyos ang atin mga minimithi. Meron po akong nabasang isang quotation, sabi nga po doon, doing the same thing and expecting different things to happen is insanity. Kung araw-araw po patuloy ho tayong gumagawa ng parehong bagay at meron ho tayong naising mamithi at sa pagkagawa po ng mga bagay po yun na hindi naman po nangyayari, sabi nga ho, huwag po tayong mag-expect na makuha natin yung ating minimithi kung wala po tayong binabago sa ating mga ginagawa. Alam po mga kapatid, sa buhay po natin, marami po tayong dapat gawin. At isa pong napakagandang nakita ko po nung minsang mag-open po ako ng Facebook. Kagabi lamang po ito. Nakita ko yung sa Facebook po ng ating kapatid na Jomar. At ang nagustuhan ko po dito ay yung kanya sinulat. Ang sabi po niya ron, when I woke up this morning, I asked myself, what is life about? I found the answer in my room, sabi po niya. The fan said, in the electric fan, be cool. The roof said, yun siguro yung ceiling, tingin po niyang gano'n, aim high. The window said, see the world. At yun daw pong relo, ang sabi, every minute is precious. At nung tumingin ho siya ron sa mirror, hindi ho siya natakot. Kundi ang nakita ho niya, reflect before you act. At doon ho sa calendar, sabi po, be up to date. At ito po yung nagustuhan ko po doon sa sinabi po niya. Itong pinakahuli pong mga salitaan. Sabi, the door said, push hard for your goals. The floor said, kneel down and pray. Mga kapatid, may makukuhang aral po tayo dito. Yung po yung nais ng Panginoon. Matapos po nating makita, sabi nga ho, see your vision, say your vision. At sabi nga po, this your vision. Sabi nga ho, this it. Pag sinabi mo natin this it, take possession of, grab it, get hold into it. Sabi nga ho, angkinin po natin yung pong atin ng mga vision na mangyayari po sa tulong ng Panginoon sa atin ng mga buhay. At ang sabi nga po doon ni Josue, sa aklat ni Josue, ang sabi po noon, narinig mo rin ng mga higante ang nakatira doon at matitibay ang muog naglalakihan nilang lungsod. Ano po ang sabi ni Caleb? Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupang iyon gaya ng pangako niya. Ganun po yung ginawa ni Caleb. Matapos po niyang makita yung kanyang vision, matapos po niyang sabihin ito kay Josue, ang sabi nga ho, he act on it. Gumawa po siya sa tulong po ng Panginoon upang, sabi nga po, yung pong mga higante na nandoroon sa lupain ng Hebron ay kanya pong mapalayas. At yun nga po yung nangyari sa tulong po ng Diyos dahil si Caleb po ay kumilos. Dahil si Caleb po ay gumawa ng paraan sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Nakamit po niya yung kanya pong minimithi. Nakamit po niya yung kanyang pangitain. This it is faith in action. Kailangan po natin kumilos. Kailangan po natin gumalaw. Kung papaano, ang sabi nga po, Hebron was given to Caleb. Ibinigay po ng Panginoon Diyos yung pong pangako po niya kay Caleb.
At ganun din po mga kapatid, yung mangyayari po sa buhay ng bawat isa po sa atin. At yung pong atin ng adhikain bilang isa pong sambahan, bilang isang kalipunan po ng mga mananampalataya. Ito po ay magkakatotoo sa atin ng mga buhay. Kung patuloy po natin titignan yung atin ng mga vision. Kung patuloy po natin sasambitlain yung pong ating mga pangitain sa atin ng buhay. Kung patuloy po tayong sa tulong po ng Panginoon ay tunay na kikilos. Gagawa para po makamit po natin yung pong atin hong mga ninanais. Mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, opo, nakita na po natin gusto po nating mangyari. Nasabi na po natin yung nais po nating mangyari. At ito po yung pagkakataon upang sa tulong naman po ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay kumilos. Ano po ang ginagawa po natin sa kasalukuyan? Patuloy po ba tayong nagpapagamit sa ating pong Panginoon? Patuloy po ba nating hinahasa, sinasanay ang ating mga sarili sa tulong ng Diyos na tayo po yung maging epektibo po niyang lingkod? Mga kapatid, muli po natin tunghayan ang ating pangitain pong ito. Ang Iglesia, ang bayan ng Diyos ay nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod. Sana nga po, na ibibigay po natin sa Panginoon yung pong pinakamataas na uri ng papuri. Kumikilos po tayo. Nandoon yung atin pagnanais na tunay nga pong maibigay sa Kanya ang atin mataas na uri ng paglilingkod. At pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ano po ang atin ginagawa? Ginagrab po ba natin yung every opportunity na ino-open ng ating pong Panginoon upang tayo po'y makapagbahagi po ng mabuting balita po sa iba? Ang Diyos po ang nagbubukas ng oportunidad. Nararapat lamang po natin gawin, i-grab po natin ang opportunity mo ito at sumunod po tayo sa nais po ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po ngayong umaga mga kapatid, kung nais po natin ang ating vision bilang isang mananampalataya, bilang isang taong may takot at pag-ibig sa Panginoon, sabi nga ho, let us see our vision. Let us say our vision. Let us seize our vision. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa napakabiyayang mensahe na yon. Sino man po ay inaanyayahan na dito po sa harapan, kung sino man po ang nais tumanggap ng basbas ng pagpapala dahil sa kabutihan ng Panginoon na kanyang tinanggap sa buong linggong nagdaan. Tayo po ay magsitindig, samahan po natin sila sa ang ating po mga kapatid nito na sa ating harapan na magbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. At alam ko po na bawat isa rin sa atin ay may mga tinataglay din pong papuri, pasasalamat sa Diyos. Pwede po natin ngayong idulog ito. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Ama, tunay nga na napakabuti mo. Ikaw ay dakila at walang hanggan. Sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa iyo at hinihingi namin, Panginoon, ang kagalakan mo, ang presensya mo para mahatdan ka namin, Panginoon, ng pasasalamat at papuri. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na narito sa harapan, nataglay nila ang kalakasan, pagpapala at biyaya nagmumula sa iyo. At ito ang ninanais nila, Panginoon, na sa munting pagtatapat, sa munting pananalangin, ay maukulan ka, Panginoon, maibalik sa iyo ang kapurihan at pasasalamat nila. Dumudulog po kami, Panginoon, salamat sa aming mga kapatid na pinasabit mo sa panibagong taon ng kanilang buhay.
Salamat sa mga pag-iingat mo, subaybay at paglayo sa amang kapahamakan. At nasa po namin, Panginoon, na patuloy mo silang subaybayan, ingatan at pagpalain at pangunahan sa kanilang mga gawain, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pangangailangan. Tugunan mo po ito, Panginoon, at nasa po namin dakilang Diyos na patuloy na palawigin mo ang kanilang buhay at patuloy silang pagpalain. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi po mo pinagaling mo, Panginoon, sa kabila ng mabibigat na karamdaman at suliranin, nandiyan ka pa rin, Panginoon, upang patuloy na extend ang iyong kamay at ipuin sila at pagalingin. Angat po namin, Panginoon, na patuloy na mabuting kalusugan, kaayusan ng pangangatawan nila, kasiglahan, Panginoon, upang patuloy mong mabiyayaan to at magamit nila to, Panginoon, sa papupuri at pagsamba sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa maikling panahon ay nakapiling namin ng aming kapatid, gayon din ng kanyang pamilya. At ngayon, babalik siya muli sa kanilang paghahanap buhayan. At nais po namin, Panginoon, na patuloy mo siyang ingatan, itlayo sa mga kapahamakan. Samahan mo po siya, Panginoon. At nasa po namin patatagin siya sa kanyang buhay at pananampalataya. Maging sa pamilyang kanyang iiwan, alagaan mo po ito, Panginoon. Protektahan mo po ito. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan na tukso. At patatagin mo sila, Panginoon, bilang isang pamilya. Gabayan mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na narito at nasa po namin ng panibagong kasiglahan, panibagong pagpapala, panibagong siglang ng biyaya nagmumula sa iyo. Maging, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga nakatayo ngayon sa aming sa iyong harapan, Panginoon. Nasa po namin anuman ang kanilang karaingan, anuman ang kanilang pasasalamat sa iyo at kagalingan sa buhay nila. Hindi lang, Panginoon, sa physical, maging sa mga karamdamang emosyonal. Nandiyan ka, Panginoon, para hipuin at pagalingin, Panginoon, ang bawat isa. At nasa po namin patuloy mong paggawad ang iyong dakilang pagpapala sa bawat isa, Panginoon, sa pamagitan po ng papatan ng kamay ng iyong likod sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, narito po kami. Patuloy na nagtataas ng papuri at pagwalhati. Salamat po ng maraming sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagbibigay ng sagana at binibigay po sa amin pinakamabuti na may bibigay mo sa bawat isa. Kaya't narito po kami, Amang Banal. Tunay nga na tinataas po namin ang aming mga sarili upang ikaw ay aming papurihan, upang sambitin ang papuri at pasalamat. Salamat po, Amang Banal, sa iyong kalwalatian, sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong pagsubaybay, sa iyong pagpapala at sa iyong pag-iingat. Tunay nga po, ang banal, na kami bilang iyong mga anak ay tunay na hindi po kami pinabayaan. Bagkus, nariyan ka na handa magbigay ng mga bagay na pangangailangan ng bawat isa. Salamat po, Amang Banal, sa umagang ito.
Minsan pa ay binusog mo po kami ng iyong mga salita, Amang Banal, na pinaalala po sa amin na ang iyong iglesia ay tunay nga na merong isang pangitain na kinakailangan na laging ito'y nasa aming mga puso't kaisipan. Nakatalaga po kami sa isang mataas na uri ng paglilingkod at pagpapalaganap na Ebanghelyo ni Jesucristo sa ikwalalahatim po, Amang Banal. At tunay nga na ito'y palagi po naming nasasambit sa aming mga sarili. Ngunit, alam po namin na mayroong pagkukulang sapagkat nananatili po kami sa patuloy na pangitain na yon o sa pagsasalita ng mga pangitain na yon ay nasa laman ng aming mga puso't kaisipan. Ngunit kami ay hindi kumikilos, gumagalaw upang gawin ang mga bagay na ninanais mo po, Amang Banal, sa aming mga buhay. Kaya, Amang Banal, tulungan po ang bawat sa amin. Ayaw po namin, Amang Banal, na makita mo ang bawat sa amin napatay sa paglilingkod. Ninanais mo na ang bawat sa amin maging buhay na kumikilos, gumagalaw, upang sa gayon ay tunay nga na madama po namin ang tunay na kaligayahan upang matapo po namin, Amang Banal, ang iyong mga pangako upang maibalik po namin sa iyo ang kalwalhatian upang magkaroon ka ng kaluguran sa bawat sa amin. Maraming salamat po, Amang Banal. Salamat po sa Holy Spirit nagbibigay po sa amin ng kaunawaan upang maunawaan po namin sa oras na ito ang iyong mensahe. At ito'y tunay nga na dumaloy sa aming mga puso't kaisipan. Tulungan po kami na gawin po namin, Amang Banal, ang mensahe po sa umagang ito, na alam po namin na ito'y nararapat at kinakailangang gawin ng bawat sa amin sa lalong madaling panahon. Habang ang bawat sa amin mayroong kalakasan, mayroong kalusugan, na tunay nga nataglay ng bawat sa amin. Amang Banal, patuloy at patuloy na narito po kami. Naroon ang aming mga pag-ibig at pagdaing sa iyo. Taglay po namin, Amang Banal, ang mga karamdaman sa aming mga katawan, sapagkat alam po namin sa bawat araw ay naroon ang kahinaan ng pangatawan ng bawat sa amin. Meron po kami mga karamdaman. Physical, Amang Banal. Dalayan po namin, Amang Banal, na kayo ang siyang patuloy na magbigay lunas sa bawat karamdaman at taglay ng bawat sa. Tulungan po kami na magkaroon ng disiplina sa sarili. Pangalagaan po namin ang aming mga katawan, sapagkat alam po namin na mahalaga ito para sa iyo, lalo-lalo na sa paglilingkuran sa iyo. Kayo magbigay po ng kagalingan, Amang Banal, sa bawat karamdaman. Gayon din, Amang Banal, taglay po namin ngayon mga problemang pinansyal, mga suliranin, Amang Banal, na taglay ng bawat isa. Dalayan po namin na tulungan mo ang bawat isa upang mawala ng lubusan ng alalahanin na ito na dumadagan o apasan-pasan ng bawat isa. Kaya, Amang Banal, alam po namin na kikilos at gagalaw ka sa tamang panahon upang ito'y mawala ng lubusan sa aming mga kaisipan. Tulungan po, Amang Banal, ang aming mga kapatid na malayo po sa aming piling. Mga kapatid po namin na hindi nakadalo, hindi po namin nakasama sa pagtitipong katulad nito. Kayo po ang siyang patuloy na gumabay. Kayo po ang siyang patuloy na magpala
sa kanilang kalagayan. Dalayan po namin ang banal na kayo siyang patuloy na tumulong upang lalo nilang mapaunlad ang espiritual na kalagayan ng bawat isa nila. Kayo pong siyang patuloy na tumulong upang ang pananampalatayang tunay nga na nasa kanila ay lalong lumakas at maging matatag at magkaroon sila ng paninindigan sa bawat mga problema ang dumarating sa kanilang mga buhay. Gayun din naman banal ang kalagayan ng aming bansa. Patuloy pong ipagkaloob ang banal ang katahimikan, ang kapayapaan at kalayaan, lalong-lalo na sa pamamahayag ng iyong ebanghelyo, Amang Banal. Gayun din naman banal, tulungan po ang aming Pangulo. Kayo ang siyang patuloy na magbigay sa kanya ng karunungan upang makapamahala siyang mayroong kayusan na mayroong takot sa iyo. Ngayon din naman banal, ilayo po ang aming bansa sa anumang kalamidad na maaaring mangyari. Kayo ang siyang patuloy na magpala sa aming bansa. Tulungan po ang bawat mananampalataya upang magkaisa, upang tunay nga na huwag magkaroon ng mga bagay na compromise, lalo-lalo na sa salibutang ito, Amang Banal. Dalayan po namin banal ang lahat na ito at tunay nga na naway ang bawat sa amin ay naging pagpapala sa iyo sapagkat narito po kami upang magbalik ng papurit at salamat na tayong sa iyo lamang sa Panginoon Jesus. Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagwakas po na aming sama-samang pananambahan ngayong umaga, nandoon po, Panginoon, ang aming buong tiwala at pag-asa na ang tanging banal mong pangalan lamang ang siya pong natanyag, Panginoon, at siya pong nabigyan ng kapurihan. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa aming pag-iwahiwalay, naway ipatanggap po sa bawat isa sa amin ang iyong basbas sa pamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong balingkod sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ang dakilang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikipisan, kaaliwan ng Kanyang Santong Espiritu, ang siyang sumaatin naman lahat mula ngayon at magpakailanman. So great, so great, and your love endures forever to the end of the age. All your love endures forever. So great, so great,
yung tatlo na dapat po nating gawin. See it, say it, seize it. At sa lahat pong iyon, maging matatag po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Amen. Sa pagkakataon po ito, patuloy po nating pupurihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Sino po ang handa pang magpuri sa ating Panginoon? Amen. Maging matatag po tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen. Give me courage to believe that all your goodness I would sing. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness and not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, not for your love, I most likely would have given up. Not for your favor, never could say I'm still standing. But for the grace of God. Amen. To you I lift my offering and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness and not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, not for your love, I most likely would have given up. Not for your favor, never could say I'm still standing. But by the grace of God. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness and not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, not for your love, I most likely would have given up. Not for your favor, never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Amen. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa ating Panginoon. Amen. Youth po, meron po tayo. Youth,